Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Literal po na pagpapala ang nagaganap po sa Fukui sapagkat ang ating po mga kapatiran ay nagpapala po ng yelo. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po ay nanumbalik sa ating face-to-face na pananambahan kahit po medyo hirap sa kalye. Sa hapong ito po ang tatalakayin po natin ang isang tila baga kakaiba ngunit napakahalaga na usapin na makikita po natin sa pangyayari na ganap po sa aklat po ng Genesis chapter 11. Kaya po ang ating pong aralin ngayon ay pinagmatan po natin na pride, the sin that affected the human race. At gaya po ng ating nasabi, ito po ay isang maikli na pangyayari o isang brief history kung paanong ang lahat ng mga bansa o lahat ng mga tao ay kumalat sa iba't ibang bahagi sa balat ng lupa. At ang bawat isa, dala-dala nila ang kanilang sariling kultura at higit sa lahat ang kanilang sariling wika o kanilang lingwahe na naging magkakaiba sa isa't isa. At ito ay sanhi ng judgment o ng kahatulan ng Diyos dahil sa kanilang napakalaking kasalanan. Ito po ay ang sin of pride na madalas po natin nababanggit ito, ngunit kung iisipin po natin ay napakababaw po ang ating pangunawa kung minsan kung ano nga ba ang pride. At bago pa po tayo tumunguro sa ating aralin sa Genesis 11, ay take note po na sa chapter 10 pa lamang ay advance na po na ipinaliwanag yung naging resulta ng mga pangyayaring naganap sa chapter 11. At ito po, kaya nangyari yun, yung kanilang ninanais na akala nila ay pinakamahalagang pagmamalaki nila o pride na para sa kanilang sarili, ang siyang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Yung kanilang ginatatakutan, siya ang naganap sa kanilang mga buhay. Kaya ating pong basahin, samahan ninyo ko, maikli lamang po ito, Genesis chapter 11, verses 1 to 9. Now the whole earth used the same language and the same words. It came about as they journeyed east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. They said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they used bricks for stone, and they used tar for mortar. They said, "Come, let us build for ourselves a city, and a tower whose top will reach into heaven, and let us make for ourselves a name. Otherwise we will be scattered abroad over the face of the whole earth." The Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. The Lord said, "Behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they began to do. And now nothing which they purpose to do will be impossible for them. Come, let us go down, and there confuse their language, so that they will not understand one another's speaks." So the Lord scattered them abroad from there over the face of the whole earth, and they stopped building the city. Therefore its name was called Babel, because the Lord confused the language of the whole earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of the whole earth. Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, lulatiin ang pangalan mo, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, na wala po makakahadlang sa gawain ng iyong kaharian, Panginoon, anuman po ang panahon, anuman po ang nangyayari. O Diyos, kayo po ay nananatiling makapangyarihan sa lahat. At ang kalwalatian mo, Panginoon, ay laganap sa buong sangdaigdigan. Panginoon, maraming salamat po muli
sa isang panibagong araw ng pribilehyo na ikaw ay aming sambahin, pag-ukulan ng pinakamataas na pagsamba at paglulati, at patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin muli ang iyong paghahari sa aming kalagitnaan. Sakupin po ninyo ang bawat lugar na kinalalagyan ng inyong mga anak. Maghari po ang iyong kalulatian, Panginoon, at katagpuin po ninyo ang bawat isa. Kaugnayin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga puso, ayon sa inyong ninanais at pangangailangan ng bawat anak mo. Na maging dahilan, Panginoon, upang patuloy po namin matalanton ang landas ng buhay na inilaan mo para sa amin. Maganap po ang inyo pong mabuting layunin at palatuntunan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Samahan po ninyo kami. Patuloy po kayo maghari at lulatiin ang pangalan mo habang kami po ay nakikinig at sumasamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Upang makita po natin ang lahat ng mga bagay dito, bagamat very brief lamang, ang point number 1 po natin ay kung paano pa nagsimula lahat. How did it all begin? Paano po nagsimula ang lahat ng ito? At yun ay nakita po natin sa verses 1 and 2. Sabi, now the whole earth used the same language and the same words. It came about as they journeyed east that they found a plain in the land of Shinar and settled there. Ito po, yung mga iba't ibang tribo na nagmula sa tatlong anak ni Noah ay iisa po ang kanilang wika noon at kanila pong na-occupy ang ilang bahagi po ng Babylon hanggang sa matagpuan nila ang isang mayamang lupain sa Shinar na kung saan dito na po sila nagdesisyon na manirahan. At kung tayo po ay nakapagbasa o na-aral po natin ang ancient history, ang mga aklat po patungkol sa ancient history ay nagsasabi na ang Babylon nga, ang cradle of civilization, dito po nagsumula ang sibilisasyon ng buong daigdig. At maaring ito ay the same place na binanggit po din sa Bible na sa verse 9 po ay tinawag na Babel dahil po doon ay na-confuse, nalito ang tao, pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang wika sa buong daigdig. At ito ang naging dahilan upang sila ay hindi na magkaintindihan at kumalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya doon po actually sa chapter 10 ng Genesis, na bagamat hindi na po tayo tutungo ron, advance na po na ipinaliwanag kung paano pong nagkanya-kanyang lugar po sila na kumalat po. Point number 2, the birth of immense pride that affected the entire human race. Kung paano po nangyari na yung matinding pride na ito ang naging dahilan upang ang buong sangkatauhan ay naapektuhan talaga. Binanggit ito ng verses 3 and 4. Doon makikita natin. Sabi, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they used bricks and stones. And they used tar for mortar. They said, come, let us build ourselves a city and tower whose top will reach into heaven. Ito po, papansinin po natin. And let us make for ourselves a name. Otherwise, we will be scattered abroad over the face of the earth. So, ito po yung makikita po natin, na makita nila yung lugar na yon, na napakaganda, matabang lupa, na inaakala nila ay pinakamagandang lugar upang sila'y manirahan, upang umunlad ang kanilang buhay, umangat lahat ang kanilang kalalagayan, sila ay lumakas, tumibay bilang isang bayan, at makakagawa sila ng magandang reputasyon para sa kanilang sarili, nang sa ganun ma-enjoy nila ang kapuspusan ng buhay na isinusulong nila. At ito yung kanilang naisisulong ay
personal, ngunit makamundong ambisyon. Yung sila'y matanyag, sila'y maging matibay, makapangyarihan. Ito po'y makikita natin. At ilang punto po makikita natin sa bagay na ito. Letter A, the people aim to make a great name for themselves by becoming strong and remain united as one people, settled in one strong place. Ito po yung pong binabanggit natin. At ito yung talaga ninanais nila. At kung iisipin po natin, yung kanilang pagnanais na ito na talagang gusto nila sila yung maging makapangyarihan sa lahat, sila yung sikat, sila yung matatanyag, magiging matibay sila, united sila. At ito rin ang ambisyon ng karamihan ng mga bansa maging sa ating kapanahunan ngayon. Kaya makikita natin, dala-dala po, yung ganitong ambisyon ng bawat bansa. Letter B, great pride sprang from their hearts that they forgot or intentionally opposed the direct command of God in Genesis 9:1, which was to spread out and fill the earth. Sinabi po ng Panginoon sa Genesis chapter 9 verse 1 na sabi niya, humayo kayo. And sabi ron, and God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Punuin ninyo ang daigdig. Ito po yung utos ng Diyos. Ngunit dito makikita po natin, umusbong mula sa kanilang mga puso ang matinding kapalaluan. Ito po yung pride ng kanilang puso. Dahil ang kanilang iniisip ay yung personal at makasariling ambisyon na naging dahilan upang makalimutan kaya nila. Hindi po nilinaw dito. Ngunit whatever it is, ganun na rin po yun. Nilimot o di kaya sinadya nila na salungatin ang utos ng Diyos na sila ay humayo, kumalat sa buong daigdig. Nilimot man nila o sinadya nila, it's just the same. Just to pursue their own self-serving and personal ambition. They defied, they neglected, or they intentionally opposed the direct command of God. Kaya ito po ay open rebellion laban sa Diyos na pagpapakita na nais nila maging independent sila, malaya sila, na sa pag-aakala nila ay kaya nilang mabuhay na hindi kailangan ang tulong ng Diyos. Yun yung kanilang iniisip. Kaya yung kanilang pride na ito ay patungkol sa kanilang pagnanais na maging independent at the same time disobedience, pagsuway sa Diyos. Dahil pinagsawalang bahala na nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At dito, nakita ng Diyos na nagdesisyon sila na lumikha, magtayo ng malaking lunsod. So ito po ay, kung makikita po natin yung picture po nito ay nagsimulan po ng isang napakalaking gusali na ang nais nila yung tore nito ay umabot makarating sa langit. At ito ay patunay ng sobrang taas ng kanilang pride at yung pagnanais na magkaroon ng kasikatan at kapangyarihan na kanilang nagawang ipagsawalang bahala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po yung binanggit ng verses 5 to 6. Kaya po ito yung matindi po At ito po yung nangyayari maging sa ating kapanahonan ngayon. Sabi po ng Panginoon dito, basahin po natin muli. The Lord came down to see the city and the tower which the Son of Man had built. The Lord said, behold, they are one people and they all have the same language. And this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. Gusto nila maging makapangyarihan talaga sila. Ito po yung naging problema sa nakita ng Diyos na malaking kasalanan ng mga sinaunang tao. Point number 3,
God's action against the intentional rebellion of the people. At ito po yung verses 7 to 9 na nung sinabi rito, come, let us go down, sabi ng Panginoon, and they confuse their language so that they will not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of the whole earth, and they stopped building the city. Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of the earth. So, dito, ito yung ginawa ng Diyos, ito yung kanyang tugon sa rebellion ng mga tao. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng sangsinukob, at ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha ay hindi maaring masapawan. It cannot be manipulated by anyone of His creation. Yun kung kaya dahil dito ay ikinalat ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Nilito niya ang kanilang mga dila upang sa ganon hindi na sila magkaunawaan at hindi na sila pwedeng mag-unite pa, magkaisa pa sa isang kapangyarihan at iisang layunin na pagharian ng buong daigdig na sila yung maging makapangyarihan sa lahat. At yun po yung binasa natin kanina. At kung tutusin po, originally ay ninais ng Diyos na pamahalaan at gabayan ang lahat ng kanyang mga nilikha sa pamagitan ng kanyang katuwiran upang sa ganon ang kanyang mga nilikha ay maging karapat-dapat sa kanyang kaharian, nagbibigay ng kalwalatian sa kanyang pangalan. Ngunit ang mga tao, iba ang kanilang ninais. Iba yung laman ng kanilang mga puso at ang kanilang ninais ay magkaroon ng kapangyarihan para sa kanilang sarili. Ngunit ito ang naging dahilan upang sila ay bumagsak at pinatawan ng kahatulan ng Diyos ang buong sangkatauhan. Dahil dito, yung kanilang ambisyon, yung kanilang pagnanais na lumikha ng maunlad, matatag, makapangyarihan at tanyag na sangkatauhan sa pamagitan ng pag-unite ng kanilang mga sarili ay tahasan na pagtalikod o di kaya pagsasawalang bahala sa kautusan ng Diyos. Hindi lamang ito kasalanan na ng disobedience. Hindi lamang po disobedience ito o pagsuway sa kalooban ng Diyos, kundi ito po ay terrible sin of pride and open rebellion against God. Ganito po katindi. Kanina pa natin pinag-uusapan ng pride. Bagamat naiintindihan po natin ang salitang pride, ngunit marahil ay hindi natin lubos na unawa ang lalim at lawak ng kasalanan ito. At ito po titingnan natin sa point number 4. Ang pride, hindi po eksaktong ganito nakasulat sa Webster's Dictionary, pero ang definition po roon, self-esteem or giving much importance to one's ego or self. Pero yung Bible po, pride is is anything that a man does for himself contrary to the will of God or a rebellion against God's will. Ito po yung hindi po eksaktong ganito nakasulat sa Bible, ngunit kung pag kinuha po natin, pag pinagsama-sama natin ang sinasabi ng Bible, ito po yung nais pong ipakita na kahulugan. Paano pong rebellion against God's will? Kasi by placing oneself of higher importance more than God's purpose and will. Higit
inilalagay ng tao yung kanyang sarili na higit na mahalaga sa layunin at kalooban ng Diyos. Ganun po kalawak ang pride. Kung sa Tagalog po, na madalas ginagamit natin, actually hindi natin may tatagalog madalas kundi ginagamit natin yung salitang pride. Pero kung titingnan po natin, sa Tagalog, ang salitang pride ay napakaraming kahulugan. Kayabangan, pagmamataas, pagmamalaki, sobrang pagpapahalaga sa sariling kapakanan, pagpapahalaga sa sariling pangalan, pagmamapuri, pagiging makasarili, pagsulong sa sariling palatuntunan sa buhay na pinagsasawalang bahala ang kalooban ng Diyos at marami pang iba. Lahat po ito ay larawan o mukha ng pride. Sa madaling salita, ang kahit na anong ginagawa natin na salungat sa kalooban at layunin ng Diyos ay pride. Dahil ito po ay rebellion laban sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya't ito po sa akin lamang po ito, hindi sinasabi ng Bible ito, but in my own assessment and understanding, pride therefore is the mother of sin. Parang dito nagmula lahat ng kasalanan. You may agree or you may disagree, it's okay. Ngunit sa akin pong pangunawa ay parang ganito po. Kasi po, pag tinignan natin mabuti, ang pride po, ito yung kasalanan na nag-originate kay Lucifer na naging si Satanas. Na yung pangalan niya dati Lucifer, naging Satan o Satanas dahil ibig sabihin enemy of God. At binanggit po yan ng Isaiah 14. Dito po, dinescribe po si Satanas. Basahin po natin yon. Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth. You who have weakened the nations. But you said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of assembly in the recesses of north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Ito po, yung dinidescribe po rito, ay walang iba kundi si Satanas. Dahil unang-una po, yung binabanggit po rito na tao ay talagang akmang-akma sa isang tao, hindi sa isang ordinaryong tao, kundi kay Satanas. Dahil wala namang taong may ganitong kapangyarihan na kagaya niya. Kahit sino sa mga naging hari noon sa panahon na yon. At marami po ang tinutukoy ng Bible patungkol dito. Na siya yung tinutukoy po dito. Letter B, Satan is referred as a star of the morning or morning star. Kasi po, yung brightness nito, yung kaningningan nito sa madaling maagang maaga ay dagling maglalaho kapag sumikat na ang araw. Kaya nawawala agad. At ito'y description kay Satanas. Letter C, na binanggit po ng verses 13 and 14, the praises beginning with I will, yung salitang I will, give a detail of Satan's sin of pride. Mga binanggit po niya rito, isa-isahin po natin ito. Verses 13 and 14. Una, but you said in your heart, I will ascend to heaven. Akyat ako sa langit. Pangalawa, I will raise my throne above the stars of God. Doon siya sa ibabaw ng mga tala ng Diyos. Pangatlo, I will sit on the mount of assembly in the recesses of the Lord. Yun yung tahanan ng Panginoon. Gusto niya doon siya. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself the Most High. So makikita po natin yung detalye ng kasalanan ni Satanas.
ang kanyang ninais ay ma-occupy niya ang langit, ang pinananahanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gusto niyang itaas ang kanyang sarili higit sa mga tala ng Diyos at pagharian ang lahat ng mga anghel sa kalangitan. Ninais niya na maangkin ang kalwalatian na sa Diyos lamang nauukol. At ang kanyang pinakamatinding ambisyon ay maging kahalintulad siya ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ito po yung matinding pride niya. Kaya po dito, si Satanas po yung binabanggit dito. Letter D. Satan embodied the kings of Babylon, which is pictured as the seat of evil. O dito po sa mga scriptures po sa Bible, pagpapakita po na para bang kinubabawan ni Satanas. Pinagharian niya yung mga hari ng Babylon. At ang Babylon po, noon, sinabi po ng Bible, na parang dito ang pinakasentro ng kasalanan, ng lahat ng uri ng kasalanan. Binanggit po ito ng Revelations. Tingnan po natin yun, Revelation 17, verse 8. Verse 18, the woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth. Ang binabanggit po rito ay ang Babylon. Verses 1 to 3 ng Revelations 18. Tingnan natin yon. After these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. And he cried out with a mighty voice, saying, Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place of demons, and a prisoner of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird. So makikita po natin, yung Babylon po, yung sentro ng lahat ng evil na bagay. At for example, isa po rito makikita nating halimbawa ay si King Nebuchadnezzar, na pwede po natin gawing example na isang hari na nung panahon na yon ay supreme power, siya yung makapangyarihan. At tinitingnan siya ng mga tao na parang Diyos. At ang ninais niya ay pagharian ng buong mundo. At ang kanyang kasalanan ay yun din kasalanan ni Satanas at ng Babylon. Yung tahasang pagsalungat sa Diyos na humantong sa kanilang kahatulan, sa kanilang judgment mula sa Diyos. So, sa mga nagbabasa po ng history books, binanggit po ang Babylon na hindi lamang po cradle of civilization, kundi pinagmulan ng lahat, ngunit tila baga hindi nabanggit doon na sentro ng kasalanan. Ngunit sa Bible po, makikita po natin, naging sentro ng kasalanan. Dahil ang mga naging hari ng Babylon ay puro mga tahasang sumalungat sa Diyos. Point number 5. The sweeping effect of Satan's sin of pride. Kaya sweeping effect ito, lahat damay sa kasalanan ni Satanas. Unang-una, letter A, it contaminated the entire human race. Sa Genesis chapter 3, verses 1 to 5, ito po yung sinabi ron, tingnan po natin ito. Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, has God said, You shall not eat from any tree of the garden? The woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God said, You shall not eat from it, or touch it, or you will die. The serpent said to the woman, You surely will not die, for God knows that in the day you
eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Ito po, pansinin po natin dito. Una po, para maintindihan natin, bago natin i-explain po yun, si Satanas po kasama ang one-third ng lahat ng mga anghel na nagrebelde laban sa Diyos. Nung sila nagrebelde ay pinalayas ng Diyos, sila ay itinapon at sila napadpad sa madilim na daigdig ng panahon na yon. Kung kaya't nung nalikha ng Diyos ang tao, sinamantala ni Satanas ang pagkakataon upang ang nilikha ng Diyos at ito ang kanya nakitang mabiktima ay si Eva. At ang kanyang ginawa, nakita niya si Eva, nakita niya yung kanyang pinagmamasdan, yung bunga ng kaalaman na mabuti at masama. Isinaksak niya sa kaisipan ni Eva ang sin of pride sa kanyang mga matatamis na pananalita na very appealing, na mayroong self-serving beneficial effect, makabubuti para sa kanya upang magkaroon ng ang kanyang sinubukang ipasok sa kanya ay yung pagkakaroon ng personal ambition, kaganapan ng isang personal ambition. Kung dahan-dahanan po nating basahin po yon, atin po mauunawaan kung paano po. Sige nga, ulitin nga po natin basahin. Genesis 3, verses 5 to 6. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate, and she gave also to her husband with her, and he ate. Pansinin po natin, very appealing. Ano po, yung magiging epekto nito. Nagkaroon siya ng personal ambition. Magiging matalino siya. Parang Diyos. Malalaman niya lahat ng bagay. So ito po yung nakaakit kay Eva. At that very moment na in-entertain ni Eva at tinanggap ang mapanlinlang na pananalita ng Diablo, ipinagsawalang bahala niya ang kautusan ng Diyos. At ang nangyari, nangibabaw yung kanyang personal na motibo. Higit sa layunin ng Diyos para sa kanila. At ang masaklap po nun ay idinamay niya si Adan, at si Adan naman dumamay sa kasalanan. Kaya ang nangyari, dalawa sila na nahulog sa kasalanan ito, na ang talagang pinakaugat ay pride. Genesis chapter 2, verses 15 to 17. Ito po yung ginawa ng Diyos sa kanila. Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat from it, you will surely die. Ito yung nakalimutan nila dahil doon sa kanilang, sumaksak sa kanilang puso't isipan, ay magiging matalino sila at magiging parang Diyos sila. Pinagsawalang bahala nila ang sinabi ng Panginoon at ang kanyang kautusan. And after that, the result was so devastating, matinding pangyayari na ang kasalanan ay pumasok sa daigdig na ito dahil sa pagsasawalang bahala at pagsuway na sa direct command ng Diyos sa kanila, kay Adan at kay Eva. At ito ay
malinaw na rebelyon laban sa Diyos. At mula noon, ang sumpa ng kasalanan ay nakapasok sa buong sangkatauhan. Ang lupain ay naisumpa, kadamay na ang lahat ng mga nilikha dito sa lupa. At ito po, alam na ni Satanas dahil nung sila nagrebelde, alam na niya na sila ay talagang nahatulan na. At dahil alam na niya na alam niya na sila ay may kahatulan na, kasama ang lahat ng kanyang mga kakampi na mga rebelding anghel, at sila ay magdurusa ng walang hanggang dagat-dagatang apoy sa panahong itinakda ng Diyos. Alam na niya ito. Kung kaya't, dahil dito, hindi na siya mula noon, hindi na siya tumigil na pinilit na sirain ang lahat ng gawain ng Diyos, lalong-lalo na sa buhay ng mga taong hinirang ng Diyos, pinag-ukulan niya ng kanyang pag-ibig, naging dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Pinilit niya sirain ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. Ngunit kailanman, hindi siya nagtagumpay at hindi kailanman magtatagumpay. Ito, kasama po ito sa binanggit ng Panginoon, ng Panginoong Hesus sa kanyang sinabi sa John chapter 10, verse 10. Sabi niya ron, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Hindi ito mapipigil ni Satanas. Yun po naman yung napakagandang bagay na dapat po natin maunawaan. Although we've been mentioning all the negative aspects of the sin of pride, here comes. Ito po yung bawi. Hindi kayang pigilin ni Satanas ang gawain ng Diyos. Tuloy po natin. Letter B. The sin of pride is like the venom of a snake that contaminated the very core of the human heart, whereby every man's desire is focused on attaining what benefits the flesh and the ego. Bakit po natin binanggit na parang kamandag ng ahas? Deadly po ang kamandag ng ahas. Kasi po, kapag natuklaw ng ahas ang isang tao, napakabilis po na kumalat ang kamandag sa buong katawan na magiging sanhi ng kamatayan. At parang ang kasalanan ng pride ay parang kamandag nga na pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng tao, na kung saan ay ito ang naging dahilan upang ang tao ay nakafocus na lamang sa kanyang mga ninanais na makamit kung ano ang makabubuti para sa kanyang laman at sa kanyang sarili. Yun po yung makikita natin na naging epekto ng kamandag ng pride. Kaya po dito si Satanas po, ang diablo, ay inakit niya ang mga tao na bumagsak sa ganitong kasalanan. At napakalakas ng appeal sa lust of the flesh, lust of the eyes and the boastful pride of life. Ang lakas po ng appeal nito. At ito yung ginagamit niyang instrumento upang sirain ang mga anak ng Diyos. Kaya po matindi yung paalala ng Bible patungkol po dito sa 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Kaya po ito, mapapansin po natin, palagi po natin na babanggit ang mga talatang ito. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Pag sinabi pong from the world, ang daigdig o ang sanlibutan na nasa kapangyarihan ni Satanas. Siya ang may impluensya. Kaya po lagi magpartner dito ang sinabi sa James chapter 4, verse 4.
Sabi niya, you adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ito pong magkaibang verses na ito, ngunit makikita po natin isang pinatutunguhan ay napakahalaga na kautusan at paalala sa lahat ng tao. Na mas madalas kaysa hindi ay ipinagsasawalang bahala na maging ang mga tao nagsasabing sila ay nananampalataya sa Diyos. Yun po yung masaklap na katotohanan. Letter C, the present day Christians. Ito po actually, pag sinabi pa natin present day church, present day Christian church is under the devil's attack. Paano po yung attack niya? Ang attack po ng devil, not directly confronting or going against the purity of God's word, but instead, ang kanyang ginagawa, pinipresent niya ang mga kasinungalingan, half-truth na katuruan, na ang focus ay comfort, worldly happiness, material blessings, at mga kaparaanan upang maiangat ang ego ng tao at self-exaltation, pagpaparangal sa sarili. At ito yung kaparaanan ni Satanas kung papaano niya. Ganito rin kasi ang ginawa ni Satanas na pagtukso niya sa Panginoong Hesus nung ang Panginoong Hesus ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights na recorded sa Matthew chapter 4. Ganito rin, ngunit gaya ng inaasahan, hindi nagtagumpay si Satanas at siya'y tumalili sa nagmamadali noong siya'y nirebuke ng Panginoon sa pamagitan ng pure word of God. Ngunit ito yung pilit niyang itinutokso sa Panginoon. At maraming mga nagsasabing Christian sa present generation na ito ang napakadaling biktima ng mapanlinlang na gawain ni Satanas. Hindi lamang sa kadahilan ng tayo ay namumuhay sa daigdig na ito na pansamantalang nasa kapangyarihan ni Satanas, kundi dahil din sa maging ang mga Kristiyano ay nahirati na o nakakasanayan na ang pamumuhay na naayon sa kalakaran ng sanlibutan. Yun po yung maging problema mula po sa ating pagkabata. Ito na yung ating nakagisnan na kalakaran ng buhay. Kaya po, napakadali na tayo ay malinlang ni Satanas. At that's why it takes a strong and genuine faith to declare war against the flesh. At kailangan din, mahalaga rin, ang pagpapasakop sa disiplina ng Espiritu Santo upang sa ganun ay makayanan nating magapi ang lahat ng mga panlilinlang at strategy ni Satanas. It's not an easy job. That's why it takes discipline. It takes submission to the discipline of the Holy Spirit and discipline of the Word of God. Bigyan po natin ng karagdagang kaunawaan ng lahat ng bagay nito. Letter A, the Lord Jesus Christ had already won the victory over sin when He paid it all with His blood on the cross. Nagtagumpay na ang Panginoon Hesus nung binayaran niya ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, siya'y nailibing sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli, nagapi niya ang kamatayan, nabuhay na muli at hindi na kailanman namatay. Ito po ang malinaw na mabuting balita, 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Wala tayo dyan. 1 Corinthians 15, mukhang hindi, ayan pala, meron. Now I make known to you, brethren,
the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the scripture. Ito po, malinaw. Kung kaya't, dahil dito, ang bawat isa na totoong nagtiwala kay Kristo Jesus na siya ay namatay para sa kanyang kasalanan, ay nakakalaya na mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Dahil ang lumang siya na alipin ng kasalanan ay namatay na at tumanggap siya ng bagong buhay kay Kristo. Kaya may sinabi po rito ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Bago na. Yung lumang katauhan na nasa kasalanan ay naipako sa krus at namatay kasama ni Kristo. Kung kaya't ang kanyang buhay ay nakakubli na kay Kristo. Kaya po napakahalaga na lagi ko sinasabi na maging battle cry natin ang Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. At dahil dito, ang isang totoong Kristiyano ay wala ng self-serving ambition. Sa halip, ang kanyang focus ay ang mga alalahanin ng kaharian ng Diyos. Ang isang totoong Kristiyano ay hindi na naghahangad o nagnanasa ng papuri at parangal para sa kanyang sarili. At ang tanging ninanais na lamang niya ay maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Ang totoong Kristiyano, ang totoong namatay kay Kristo, ay binibigyan niya ng pangunahing alalahanin ang kapakanan ng kanyang kapatid bago ang kanyang sarili. Siya'y kontento na sa kahit na ano na meron siya, sa kasaganaan man o sa kasalatan o kawalan. Kung kaya't, ang sin of pride ay wala ng kapangyarihan na isiksik ang kanyang sarili sa isang tao na binigyan ng Diyos ng bagong buhay kay Kristo. Romans 6 verses 9 to 12. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again, death no longer is master over him. For the death he died to sin once for all. But the life that he lives for God. He lives to God. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lust. So, ano po yung sinasabi? Na gapinan niya at napagtagumpayan ang kasalanan at lahat ng gawain ni Satanas. Why? Dahil ang isang totoong mananampalataya na namatay sa kasalanan ay mananagumpay. He is more than a conqueror. Romans 8 verse 37. But in all these things, we overwhelmingly conquer through him who loved us. Overwhelmingly conquer. Wala na. Tagumpay na tayo eh. Kung kaya't ang bawat isa na totoong pag-aari ng Diyos ay
isinuot niya ang pagpapakababa ni Kristo, the humility of Christ, which is totally the opposite of Satan's pride. Kabaliktaran kay Satanas. Kaya ito yung panlaban ng Panginoon eh. So, babasahin po natin muna ang Philippians chapter 2 verses 1 to 8. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfish. Wala ko. Do nothing from selfish or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Ito po yung mahalagang bagay na gusto po makita po natin, yung pagpapakababa ni Kristo. Unaway po natin mabuti, because of Christ's perfect humility, God the Father exalted him above all, above every name. Kaya yun binanggit po ng verses 9, Philippians 2 verses 9 to 11. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, for those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito po yung pagtataas ng Diyos sa Panginoong Hesus, na napakahalaga po na maunawaan natin dahil lahat po tayo ay inaatasan, inuutusan na limutin ang ating mga sarili upang sa ganon ay magawa nating maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. At ang buwelta ng Panginoon dito, He will also glorify us. 1 Peter chapter 5, verse 6. Ito masabi, therefore, humble yourselves under the mighty hands of God, that He may exalt you at the proper time. So ano po yung sinasabi dito? Kung tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon, tayo ay Kanya ring itataas. By dying to self so that pride would lose its power over us, kung tayo po ay totoong patay na sa ating sarili, at nang sa ganun ang pride po ay wala nang kapangyarihan sa atin, maari po na magdanas tayo ng hirap at pasakit sa makasalanang sanlibutan ito. Gayunpaman, ang kalwalatian na inilaan sa atin ng Panginoon sa kanyang walang hanggang kaharian ay kalwalatian na hindi kayang arukin ng ating kaisipan. It is a glory that is beyond description. At tayo magbawakas sa Romans chapter 8, verses 17 and 18. And if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Wala pong kapantay ang kalwalatian na inilaan sa atin ng Diyos sa kanyang kaharian. Tayo pong lahat ay tumulog sa panalangin.
Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Maraming salamat po, Panginoon, na walang kapantay o Diyos ang inyo pong pagpapahalaga sa amin. Sa kabila ng lahat ng kami po ay nabahiran ng kasalanan, ng kaaway. Panginoon, patawarin po ninyo kami na sa maraming pagkakataon, hindi po namin napapagtanto na kami po ay inaalipin ng pride, na may iba't ibang muka at may iba't ibang pakahulugan sa aming mga buhay. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, at hindi po namin binibigyan ng tunay pong pagpansin ang mga nangyayari po, na kami ay nalilinlang ng kaaway. Tulungan po ninyo kami na maunawaan ng lubos-lubusan na kami na tunay na nanampalataya sa iyo ay patay na sa aming lumang katauhan at ang buhay namin ay nakakubli kay Kristo Jesus. Bigyan po ninyo ng kakayahan ng bawat isa sa amin na manindigan sa katagumpayan ni Kristo. At makayanan na nga po, Panginoon, na harapin ang lahat ng hamon at gapiin ang lahat ng panlilinlang ng kaaway. Salamat po, aming Ama. Salamat po. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na sa bawat sandali na aming puntunghayan ang iyong banal na salita. Maunawaan po namin ang kapahayagan na mula sa inyong kalooban para sa amin. Bigyan niyo kami ng kakayahan at pagpapakumbaba na patuloy na magpasakop sa disiplina ng Banal na Espiritu. At lagi po kami paalalahanan sa tuwi-tuwi na kami po ay patay na sa aming lumang katauhan at nabubuhay para kay Kristo lamang. Salamat po, aming Ama. Muli po, Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, inilalagak namin sa iyong mapagpalang kamayang buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila sa bawat akbang sa lakbayin ng buhay, Panginoon. Gabayin niyo sila sa landas sa kanilang tinatahak. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan, o anumang uri ng karamdaman. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na patuloy na maganap sa kanila ang inyong mga nilalayon at palatuntunan na hahantong sa katuparan ng pinakamabuti mong mithiin sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po. Padaluin po ninyo ang inyong biyaya at kahabagan sa bawat tahanan na kinakatawan ng inyong mga anak. Maghari po ang iyong pag-ibig at ang iyong kapayapaan sa bawat sambayan. At pangalan mo, Diyos, ang siyang maitataas at mapaparangalan. Salamat po sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nag-ahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.